Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Sylvia. 53 anyos at nakatira sa Cavite. Dati akong propesor sa kolehiyo, pero minabuti kong agahan ang pagreretiro para maasikaso kong maigi ang aking pamilya. Paborito ko ang programa ninyo. Magaganda kasi ang mga kwento at nakaka-relax sa mga awiting pinatutugtog mo. At katulad ng mga nagpadala ng liham sa'yo, ako rin ay merong pinagdaanan nitong mga nakaraang taon lang. Higit 2 dekada na akong kasal sa asawa kong si Eduardo. Nabiyayaan kami ng 2 supling. Ang panganay ko ay si Patrick at ang bunso ko naman ay si Danica. Medyo komportable ang pamumuhay namin dahil bukod sa kinikita ko noon bilang isang propesor, maganda rin ang takbo ng hanap buhay ni Eduardo bilang isang engineer. Masasabi ko na naibibigay namin ang halos lahat ng pangangailangan ng aming mga anak. Pero hindi sila laki sa layaw dahil tinuruan namin silang maging masinop sa pera. Tony, tahimik at kontento kami sa pamilya. Pero isang araw, isang pangyayari ang unti-unting bumago sa aming dapat sana ay payapang buhay. Danica, tama na kakapicture ng pagkain. Kumain ka na at malilate ka na niyan sa school. Wait lang ma, isa na lang. Hindi ko makuha yung perfect shot eh. Ako ma, yung si Danica pa-social kunwari sa social media. Kung mag-upload ng picture, kala mo anak mayamang nasa ibang bansa. Excuse me, hindi kaya. Wala naman akong pinupost na hindi totoo, no? Sus, matignan mo nga yung account niyan. Kuya, ano magagawa ko kung magaling ako kumuha ng pictures? At kung mukhang shala yung mga shots ko? Ay nako, itigil niyo na yan. Patrick, wag mo nang asarin yung kapatid mo. Hayaan mo siya kung saan siya masaya. Buti nga. Basta Danica, ayokong naglalagay ka ng mga di magagandang kuha dyan sa account mo ha. Pag nagpicture ka, tignan mo muna kung maayos yung damit mo ha. Yes ma. Kamagalala ma, pag nahuli ko siya nagpost ng mga kahindik-hindik na kuha, ako na mismo yung unang babatok dyan. Hindi mangyayari yun no. Sophisticated ako at classy. Sophisticated ako at classy. Oh, gaway na naman ba kayo? Hindi Ed, nag-aasaran lang yung mga bata. Halika na dito, magagahan ka na. Sige. Siya nga pala. Mahal, happy birthday. Thank you. Oy, kayo, binati niyo na ba yung mama niyo? Ako kahapon pa. Pero ulitin ko ulit, happy birthday ma. Thank Happy you, birthday Bunso. ma. Huwag mo isiping nakalimutan ko ha, may regalo ako para sa'yo, nasa kwarto lang. Bigay ko sa inyo bago ako malis. Thank you. Thank you, anak. Oh, huwag niyong kakalimutan ha. May dinner tayo mamaya sa paboritong restaurant ng mama niyo. Dun sa sa mall na malapit dito, tama? Oo kuya, dun nga. Sige, punta ako kagad pagkatapos ko po sa school. Hanggang 6 PM yung klase ko eh. Basta sumunod ka. Hindi pwedeng hindi. Kasi birthday ng mama mo yon. Yes pa. O, sige na. Kumain na kayong 3 at baka malate pa kayo. Saan ba tayo pupunta, Danica? At napakaaga natin nagpunta dito sa mall. Ang papa mo, 6:00 pa raw makakarating. Anong oras pa lang, 4:00. Napakaaga natin. Naman eh. Una sa lahat, ang tagal-tagal na natin hindi nagpupunta sa mall. Pangalawa, ibibili kita ng regalo. Ibibili mo ako ng regalo? Abay, di pa dapat sorpresa yun? Bakit kasama ako?
Bala ko nga sana surprise. Kaya lang baka magkamali ako eh. Ha? Bibilhan kasi kita ng lipstick, ma. Yung mamahalin, yung palaging binibida sa'yo ni Tita Wilma. Pinag-ipunan ko talaga yun, ma. Kasi dapat may ganun ka sa makeup mo. Hindi naman ako mahilig mag-makeup eh. Paano pag may party? O pag magkikita kayo ng mga kaibigan mo, dapat may magandang lipstick ka. Kaya lang baka hindi mo magustuhan yung kulay na pipiliin ko. O baka mamaya hindi pala bagay sa'yo, sayang lang, di ba? Kaya mabuti nang kasama kita sa pagbili para sigurado. Ikaw talaga, oh. O siya, sige. Total, sabi mo, pinag-ipunan mo yun. Hindi ko tatanggihan yan. Kaya sige, puntahan na natin yung sinasabi mo. Sige, doon tayo sa 3rd floor, ma. O bakit? Anong problema, Danica? Ma, alika dito sa gilid. Dito. Tago tayo, ma. Bakit? Anong nangyayari? Si Papa, oh. Ang papa mo? Oo. Ayun, oh. Nandun sa bilihan ng mamahaling bag. Nasaan? Ayun mo. Ay, oo nga no. Akala ko ba mamayang 6:00 pa siya? Bakit tayo nagtatago? Halika, puntahan na natin. Wag. Dito lang tayo, ano ka ba? Bakit? Naman, hindi mo ba nakikita? Bumibili si Papa ng regalo para sa'yo. Tsaka tingnan mo yung shop na yun, oh. Branded na bag. Ang mamahal ng mga bag dyan. 20K, 50K. Talaga ba? Baka nga mas mahal pa eh. Hindi ko sure kasi hindi naman tayo mahilig magtitingin ng mga mamahaling bag, di ba? Naku, bakit naman dyan nagpunta ang papa mo? Syempre, kasi birthday mo, ma. Alam naman niyang hindi ako mahilig sa mga ganyan. Kasi nga masyado ka matipid sa sarili mo. Pero alam ni Papa na kahit sinong babae, hindi tatanggihan yung ganyang kamahal na bag. Kahit ako hindi ako mahilig, pero pag niregaluhan ako ng ganyan, my God, ipagmamalaki ko talaga sa social media. Ikaw talaga? Ayun na, ma, palabas na si Papa. Ang laki ng paper bag, ma. Mukhang hindi lang wallet yung binili ni Papa para sa'yo, kundi yung malaking shoulder bag talaga. Mampahiram ako, ha? Naku, halika na nga. Para tayong ewan dito sa gilid eh. Sige. Doon tayo sa department store. Dito tayo dumaan sa kabila para hindi natin masalubong si Papa. Baka mapornada pa yung surprise niya. Hello ma'am, table for 2? May kasama kami, nasa loob na. Ayun sina Papa, oh. Sir, yung malapit sa bintana, yung nakataas ng kamay, oh. Sige po. This way please. Excited na ako, ma. Shh! Bakit ang tagal nyo? Pasensya na. Ang dami kasing gustong puntahan itong si Danica. Nakaligtaan namin yung oras. Andiyan na pala si Kuya. Himala, Kuya, hindi ka late. Buti. Absent yung isa kong proof kaya maaga ako nakalabas. Ay, nga pala ma, meron pa akong isa pang regalo. Ha? Naku naman anak. Ito nga, suot ko na yung regalo mong blouse, oh. Nakita ko kasi to kanina habang naglalakad ako. Hindi naman mamahalin to ma, kaya huwag ka mag-alala. Ito. Charan! Scented candles. So, diba? Ay, gusto ko yan. Sakto pa, ubos na yung nasa kwarto namin ng papa mo. Kaya nga binili ko na yan, May. Alam kong walang talo. Thank you, anak, ha? Okay. So, ikaw pa, wala ka bang ireregalo kay Mama? Danica. Syempre meron. Ako pa ba? Yeah! Sylvia, handa ka na ba? Eduardo naman. Sabi ko sa'yo, wag mo na akong regaluhan eh. Teka, andito sa may clutch bag ko eh. Teka. Ito. Happy birthday sa pinakamamahal kong asawa. Ano to? Ano yan pa? Buksan mo para makita mo. Wow, ano yan pa? Relos? Mamahalin pero hindi naman sobra. Napansin ko kasing dala-dalawa lang yung relos ng mama mo eh. Kaya naisip kong dagdagan. Para may magamit pa siyang iba lalo na kapag may espesyal na okasyon. Sylvia, nagustuhan mo ba? Oo naman. Maganda.
Gusto ko yung kulay. Yan lang ba, pa? Yan lang ba yung regalo mo kay mama? Sus, makapagsalita ka naman, Danica. Parang hindi ka masaya para sa mama mo. Branded naman yung relos na binili ko. Wala, si Danica, taas ng standards mo ah. Si mama nga nagustuhan yung regalo eh. Hindi kasi, wala ka bang ibang binili na... Danica, ang ganda ng relos oh. Pwede mo ring hiramin sa akin to pag gusto mo. Pero... Naku, ang mabuti pa, umorder na tayo. Danica, isuot mo nga sa akin tong relos. Eduardo, Patrick, kayo nang bahala umorder para sa atin. Okay ma. Waiter, menu please. Ma, huwag na nating alamin, nak. Kalimutan mo na yung nakita natin. Bakit? Basta anak, hindi na importante yun. Pero... Baka kasi para sa kliyente niya yun. Kliyente? Pwede ba yun? Basta tumahimik ka na lang, ha? Okay. Tony, sa totoo lang, umaasa ako na baka ibibigay sa akin ni Eduardo ang bag na binili niya kapag nasa kotse na kami o di kaya kapag nakauwi na. Pero lumipas ang mga araw, wala akong natanggap. At wala rin siyang nabanggit tungkol dito. Kung pinangregalo niya ito sa isang kliyente, dapat pinaalam niya sa akin. Hindi biro ang presyo ng bag na yun. Kaya nararapat lang na malaman ko ang tungkol dun. Yan kung wala siyang maling ginagawa. Pero sa naging takbo ng usapan nung gabing yun, mukhang desidido si Eduardo na magkaila o itago sa akin ang yun. Kaya naman mula noon na inobserbahan ko ang asawa ko. Dahil may parte sa akin ang nanghihinala o naghihinala na may babae siya. Kasi naman, lapitin talaga ng tukso si Eduardo eh. Kahit 50 anyos na siya noon, hindi mo ito mahahalata. Matikas ang kanyang tindig, magaling siyang manamit, at palaging mabango. Napakalakas din ng karisma na siyang nagagamit niya sa kanyang trabaho. At dahil naging mapagmatyag ako sa mga kilos ni Eduardo, unti-unti kong napapansin ang mga pagbabago sa kanya. Mula sa mga kilos niya, mga gamit, pati mga lakad niya tinatandaan ko. Totoo nga ang sabi nila. Hindi mo makikita ang mga bagay na hindi mo naman hinahanap. At dahil hinahanapan ko na ng buta si Eduardo, kusang lumalapit sa akin ang mga ebidensyang hinahanap ko. Ang tagal mo nakauwi. Oh, taga nagising ba kita? Pasensya na. Matulog ka na ulit. 2:00 na ng madaling araw. Malaking sira sa piping eh. Kinailangan komandohan yung mga tao. Mukhang bagong ligo ka. Siyempre, galing ako sa construction site eh. Malikabok doon, tsaka... Pero hindi ka dito naligo. Siyempre, dito ako naligo. Ano ka ba? Doon ako sa banyo sa baba. Ayoko kasing may istorbo ka pag dyan ako sa banyo natin naligo. Hindi pa ako natutulog, Eduardo. Hinihintay kitang makauwi. Kagagaling ko lang sa baba nang marinig kitang pumaparada. Uulitin ko, hindi ka dito naligo. Sylvia, maramang gusto mong palabasin sa mga sinasabi mo. Sino siya? Sino siya, Eduardo? Sylvia, ano ba sinasabi mo? Huwag na tayong maglokohan, Eduardo. May babae ka. Ako? Ako may babae? Saan puno mo na napitas yung balitang yan? Bumili ka ng mamahaling bag na pambabae nung birthday ko, pero hindi ko alam kung para kanino. May mga bagong gamit ka na hindi ko naman binili. Isang polo shirt, 2 t-shirt, isang pantalon at bagong pabango na hindi mo naman binibili dati. Minsan may kausap ka sa cellphone pero binababa mo agad pag nakita mong papalapit na ako sa'yo. May mga resibo ka ng restaurant na hindi naman natin pinupuntahan. 2 inumin palagi ang nakalista. Maaga kang umaalis, late ka umuuwi. At minsan kahit gabi na umaalis ka pa rin. Bakit? Dahil gusto ka niyang makita? Namimiss ka niya? O namimiss mo siya? Sylvia naman eh. Kaya sabihin mo sa akin,
Sino siya? Gaano na kayo katagal? Sylvia, Maganda ba siya? Mas bata? Ilang taon na? Balingkinitan? Matangkad? Saan mo siya nakilala? Disenteng babae ba siya? May trabaho? Anong trabaho? O baka ikaw lang ang hanap buhay niya? Kwentuhan mo ako, Eduardo. Anong meron sa kanya? Ha? Anong meron sa kanya para magawa mo akong lokohin? Alam ko namang lapitin ka ng babae. Alam kong nagawa mo nang lumabas kasama ang kung sino. Pero ito, ramdam kong iba to. Iba siya. Kaya magsalita ka, Eduardo. Anong meron sa kanya? Bakit siya espesyal para sa'yo? Bakit pinabalik-balikan mo siya, ha? Anong meron ng babaeng yun na wala sa iba? Na wala sa akin? Sylvia, ayokong saktan ka kaya sinubukan kong ilimang lahat. Itigil mo na yan. Hiwalayan mo na yung babae mo. Handa akong patawarin ka. Handa akong ayusin ang lahat sa atin. Kung may pagkukulang ako, sabihin mo. Hindi ka naman siguro maghahanap ng iba kung kontento ka sa akin, di ba? Sabihin mo sa akin kung anong problema, anong kulang, anong nawawala. Kahit doon ka na lang maging tapat sa akin. Kaya sige na. Makipaghiwalay ka na sa kanya. At ayusin na natin ang dapat ayusin. Alang-alang sa mga bata, Eduardo. Alang-alang sa pamilya natin. Bakit? Bakit ang tahimik mo? Wala ka bang sasabihin? Ano, Eduardo? Hindi ka man lang ba sasang-ayon sa mga sinabi ko? Magsalita ka naman. Huwag yung nakatunganga ka lang dyan. Sylvia. Ano? Hindi ko kaya makipag-iwalay sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Anong hindi mo kaya? Bakit hindi mo kaya, Eduardo? Patawarin mo ako pero hindi ko siya kayang iwan. Sylvia, mahal ko siya. Mahal ko si Loren. Hindi. Hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, Eduardo. Sylvia, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Mahal mo siya? Bakit? Bakit mo siya minahal? Eduardo, kung mambababae ka lang. Landian, gamitan. Pero yung mahalin mo yung babae mo, yan ang hindi mo dapat ginawa. Hindi dapat! Sinong mas mahal mo? Sylvia naman. Sino mas mahal mo sa aming dalawa? Sino, Eduardo? Sylvia, huwag mo nang paabutin sa ganyan, please. Bakit hindi ka makasagot? Sagutin mo yung tanong ko, sinong mas mahal mo sa aming dalawa? Bakit hindi mo masagot? Bakit ayaw mong sabihin ako ang mas mahal mo? Ako na asawa mo. Ano? Wala pa rin? Huwag mo sabihin. Mas mahal mo ba siya? Mas mahal mo ba siya kaysa sa akin? Sylvia. Sagutin mo yung tanong ko. Mas mahal mo ba yung kabit mo kaysa sa akin? Sylvia, patawarin mo ako. Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Sylvia, please, patawad. Tigilan mo na yung kakahingi ng tawad. Hindi yan ang kailangan ko. Patawarin mo ako. Tama na! Hindi ko gustong saktan ka eh. Tama na sabi! Tama na! Mahal mo pa ba ako? Sylvia, mahal kita. Asawa kita. At ikaw ang ina ng mga anak ko. Hindi na mawawala ang pagmamahal ko sa'yo kahit kailan. Pero mas mahal mo siya, tama? Sylvia. Mas mahal mo yung babae mo kaysa sa akin. Sagutin mo ako. Tama na. Pakiusap, tama na yung mga ganyang tanong.
Saktan mo na ako, Eduardo eh. Kaya itodo mo na, sagarin mo na. Kaya sagutin mo ako, mas mahal mo siya kaysa sa akin. Oo. Kaya mo kong iwan para sa kanya? Oo. Iiwan mo ba ako para sa kanya? Kung hayaan mo ko. Oo. Kung hahayaan kita, paano kung ayoko? Ayoko, Eduardo, hindi mo ako pwedeng iwan. Asawa mo ako! Ano ba gusto mong gawin ko? Sabi mo, hindi mo kaya may kahati sa akin, di ba? Ang gusto ko, gawin mo yung tama. Alisin mo sa buhay mo yung sumisira sa pagsasama natin. Ako ang piliin mo, Eduardo. Ako! Piliin mo ako! Awa ka, piliin mo ako! Sige, kahit hindi na lang ako. Kahit para na lang sa mga anak natin. Pag-isipan mo sana yun. Matalino ka. Anong mas matimbang? 3 tao laban sa isa. Kaming pamilya mo? O siya? Tony, ang gusto ko lang naman ay kumprontahin. Gusto ko lang siyang awayin, sumbatan, dahil apaw na ang ebidensyang may iba siyang babae. Hindi ko naman akalain na yun ang magiging mitya ng hiwalayan namin. Akala ko kapag nabisto ko siya, gagawin niya ang lahat para ituwid ang kanyang pagkakamali. Pero baliktad ang nangyari. Mas naisip niyang malaking pagkakamali ang manatili sa piling ko. Ilang linggo pa kaming nagsama ni Eduardo. Sa isang kwarto kami natutulog pero hindi na kami magkatabi. At hindi na rin kami nag-uusap. Hanggang sa nagdesisyon na siyang umalis sa aming bahay. Sabay naming ipinaliwanag sa mga anak namin ang aming hiwalayan. At napakasakit makitang umiiyak ang mga bata. Siyempre, sumama ang loob nila sa kanilang ama. Lalo na ang panganay kong si Patrick. Pero sa totoo lang, masasabi kong payapa naman ang naging hiwalayan namin ni Eduardo. Hindi ko rin siya tinanggalan ng karapatan na magpakaama kahit nabigo siya bilang isang asawa. Maayos ang usapan namin tungkol sa sustento at malaya rin siyang dalawin o kausapin sina Patrick at Danica. Nakakalungkot lang kasi ginawa ko naman ang lahat sa loob ng higit 20 taon. Binigyan ko si Eduardo ng isang masayang pamilya. Pero hindi ito naging sapat para ako ang piliin niya. Tony, disenteng tao naman ang kabit ni Eduardo na si Loren. Higit 30 na ang kanyang edad. Hindi pera ang habol niya sa asawa ko, gaya ng ibang tipikal na kerida. Lumipas ang ilang taon, naging matibay ang kanilang relasyon at nabiyayaan pa nga sila ng isang anak. Alam kong mahal talaga ni Eduardo si Loren. Pero naroon pa rin ang matinding pagmamahal ko para kay Eduardo. Isa ako sa mga taong kung tawagin ng mga kabataan ngayon na martir. Ako na nga ang niloko. Ako pa rin ang umaasang magkakabalikan pa kami ng asawa ko. Hanggang isang araw, nabalitaan ko na lang na naaksidente sa construction site si Eduardo. Napuruhan ang kanyang likod kaya hindi siya makalakad ng maayos. Doon na nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ayon sa kwento ng bunso kong si Danica, hindi makapagtrabaho si Eduardo kaya si Loren ang mag-isang kumakayod para sa kanila. At dahil doon, hindi sinasadyang mapabayaan ni Loren si Eduardo. Kaya hindi tuloy maiwasan ni Eduardo na sa akin humingi ng tulong paminsan-minsan.
Handa ka na ba? Bubuhatin na kita. Hindi mo ako kailangan buhatin. Kaya ko namang ilipat ang sarili ko sa kama galing dito sa wheelchair. May lakas ka ba para gawin yun? Aba, oo naman. Alalayan na rin kita. Baka mapano ka pa. Sige na, lumipat ka na sa kama para makapagpahinga ka na ng maigi. Sige. Teka, magbuhilo lang ako. Alalayan kita, ha? Sige. Kumusta? Komportable ka ba? Ayos na ako. Salamat, ha. Anong pakiramdam mo? Bumubuti na. Unti-unti nang nawawala yung kirot sa likod ko. Siya nga pala, magkanong nagastos mo? Pakiiwan na lang yung resibo dito, ha. Babayaran ko sa susunod na araw. Hindi pa kasi ako nakakapag-withdraw, kaya wala akong perang hawak ngayon. Ay, hindi na. Ano ka ba? Huwag mo na akong bayaran. Maliit na bagay lang yan. Ang importante, hindi ka na namimilipit sa sakit. Nasaan nga pala si Loren at yung anak nyo? Bakit mag-isa ka lang dito sa bahay nyo? Dinala niya muna yung bata sa mga magulang niya. Sa lagay ko kasi ngayon, hindi ko makakayang alagaan si Ella. Bakit parang ang gulo-gulo ng bahay nyo? May mga hugasin sa kusina. Nagkalat yung mga damit. Pasensya na, Eduardo, ha, pero parang dinaanan ng bagyo tong bahay nyo. Hindi ba marunong maglinis si Loren? Wala ba kayong kasambahay? Ang totoo niyan, 2 araw nang hindi umuwi si Loren eh. Doble-doble kasi yung trabahong kinuha niya para matustusan yung mga pangangailangan namin. Halos maubos na kasi yung ipon ko sa bangko mula nung ma-ospital ako. Hindi pa ako makapagtrabaho kaya walang pumapasok na income. 2 araw na siyang wala. Saan siya natutulog? Sa bahay ng kaibigan niya. Malapit dun sa opisina nila. Doon siya tumutuloy minsan para hindi sayang yung pamasahe at hindi siya pagod-pagod sa biyahe. Gaano katagal na niyang ginagawa yan? Mga ilang buwan na rin. Buhat nung lumabas ako ng ospital. Ang tagal na nun, ha? Kailangan eh. Bukod kasi sa mga gamot ko, kailangan din ng pera para sa physical therapy. Ano na palang nangyari doon? Regular ka bang nagpapatherapy? Hindi nga eh. Kulang pa sa budget. Naumpisahan ko na pero hindi ko pa kaya ituloy-tuloy. Ay, sus Mariosep. Kaya naman palang tagal mong gumaling eh. At dahil lang sa pera. Kaya nga ginagawa na ni Loren ng paraan. Ay, naku naman. Sige, nandun na tayo. Pero hindi ka pa rin niya dapat iniiwan mag-isa. Alam naman niyang hindi ka pa makalakad ng maayos. May iniinda kang sakit tapos naaatim niyang pabayaan ka lang dito sa bahay. Wala naman kaming pagpipilian eh. Kailangan niya magtrabaho para sa amin. Kaya hinahayaan ko na lang siyang gawin ang kailangan niyang gawin. Ang totoo, nahihiya na nga ako sa kanya eh. Nahihiya? Bakit ka naman nahihiya? Dahil pabigat na ako sa kanya. At ramdam ko nahihirapan na siya sa akin. Eduardo, hindi ka dapat mahiya sa kanya. Partner mo siya. Kasama sa tungkulin niya ang alagaan ka. Alangan namang mahal ka lang niya kapag malakas ka at makwarta. Anong klaseng pagsasama yun? Sa ginhawa lang pero hindi sa hirap? Sa bagay, anong alam niya sa pagiging asawa? Hindi nga pala kayo kasal. Shh, Sylvia. Kumalma ka lang. Kahit di naman sa'yo, nahihiya ako. Alam kong ang kapal na mukha akong humingi ng tulong sa'yo. Pero sa loob-loob ko kasi, alam kong tutulungan mo ako sa kabila ng mga nangyari. Kasi ganong klaseng tao ka. Kahit nasaktan ka, hindi ka magtatanim ng galit. Handa ka magmalasakit kahit sa mga taong nakagawa ng mali sa'yo. Diyan ka nagkakamali, Eduardo. Marunong akong magtanim ng galit. Hindi ako madaling makalimot ng nakaraan. Pero, pinipili ko ang mga taong pinapatawad ko. At isa ka sa mga taong yun. Hindi naman kita kakausapin kung may galit pa rin ako sa'yo, di ba? Sa totoo lang,
Nagpapasalamat ako at pinatawad mo ako, Sylvia. Pero hindi ko alam kung nararapat ba ako para doon. Kasi sobra kita nasaktan. Ikaw at ang mga bata. Parang masyadong mabait sa akin ng Diyos at nagawa mo akong patawarin. Alam mo ba kung bakit? Kasi kahit maraming taon na ang lumipas, hindi naman nawala ang pagmamahal ko para sa'yo. At yung pagmamahal na yun ang nagpawala ng galit ko. Sylvia. Inisip ko, baka sadyang hindi ako ang kailangan mo nung mga panahong yan. Pero sa tingin mo, Eduardo, ganun pa rin kaya hanggang ngayon? Anong ibig mo sabihin? Ayaw mo bang bumalik sa amin? Bumalik ka na sa amin, Eduardo. Kapag nasa amin ka, mas maaalagaan kita. Mabibigay ko yung mga pangangailangan mo. May tutulong sa'yo sa pagkilos mo. Sylvia. Pag-isipan mo, ha? Huwag kang mahiya sa akin. Kung meron man dapat mag-alaga sa'yo, ako yun. Dahil ano't ano pa man, Eduardo, ako pa rin ang asawa mo. Tony, sinamantala ko ang pagkakataon na maipaalam kay Eduardo na handa pa rin akong tanggapin siya kung nanaisin niyang bumalik sa amin. Hindi na ako nahiya. Kasi una-una, bakit ako mahihiya? Ako pa rin naman ang legal na asawa kahit naghiwalay na kami. Tony, hindi nakasagot si Eduardo pero hindi naman siya umayaw, kaya alam kong kahit ilang taon na ang lumipas, may puwang pa rin ako sa puso ng asawa ko. Mula noon ay dinalasan ko na ang pagtawag kay Eduardo para kumustahin siya. Palagi kasing wala si Loren sa bahay nila. Madalas kaming magkwentuhan hanggang sa nanumbalik ang aming pagkakaibigan. Tsinaga ko talaga si Eduardo dahil naniniwala akong walang masamang bawiin ang taong inagaw lang naman sa akin. Maupo na kayo. Nakahanda na ang agahan. Huwag nang pabagal-bagal. Bakit mo ba kami ginising na maaga, ma? Para sabay-sabay tayo mag-agahan. Pwede naman mag-agahan bandang alas 9 ng umaga o kaya alas 10 na eh. Aga naman masyado na alas 7. May pasok ang kapatid mo. Yun ang hinahabol nating oras. Kuya, wag ka na maarte. Ang sarap-sarap ng hinanda ni Mama, oh. Upo ka na. O, kanin. Hingi nga ng tubig, Danica. Tubig? Teka. Oh, ayan. Thank you. Ang sarap ng sangag, Ma. O, ikaw, Patrick, kumuha ka ng kanin. Sige lang, ma. Nag-warm up pa yung utak ko eh. Nga pala, Ma. Bakit mo kami gustong kumain ng sabay? Anong pagmimitingan natin? May gusto po ba kayong sabihin? Ganun nga, anak. Ano yun, ma? Anong problema? Didiretsuhin ko na kayo, mga anak, ha? Sige lang, ma. Nagkausap kami ng papa nyo. Ang totoo niyan, madalas kaming mag-usap sa telepono nitong mga nakaraan. Ano yun, ma? Magkaibigan kayo ni Papa? Ano pinag-usapan nyo? Ayos lang ba sa inyo kung magkabalikan kami ng papa nyo? Ha? Bakit naman ganyan ang mga reaksyon nyo? Seryoso ka ba, Ma?
Nagkabalikan na kayo ni Papa? Iwalay na sila nun, Loren. Kailan pa? Huwag mo sabihin nakikipagbalikan lang si Papa dahil iniwan na siya nun, Loren. Ano, iniwan siya porque may kapansanan si Papa. Napaka-predictable Ay, hindi ganun yun. Pwede ba kumalma muna kayo? Hayaan niyo muna ako magpaliwanag. Quiet ka muna kasi, Kuya. Ikaw manahimik. Gaya ng sabi ko, maraming beses na kaming nagkakausap ng papa niyo. At sa mga pag-uusap naming yon, napagtanto naming mas makakabuti kung dito siya ulit titira kasama natin. Kasi alam niyo naman ang kalagayan ng papa niyo. Medyo napabayaan na niya yung sarili niya. So paano yun? Nagkabalikan na talaga kayo as in kayo na ulit? Ano, mag-asawa na ulit kayo? Kuya, technically, mag-asawa pa rin sila ni Papa. Hindi naman naanal yung kasal nila. Oo nga, alam ko. Ang ibig ko sabihin, na-realize ba ni Papa na mas mahal niya si Mama kaysa dun sa Loren na yun? Mga anak, hindi kasi ganun kasimple ang sitwasyon. Hindi naman manunumbalik ang lahat sa dati sa isang pitik lang. Mahabang proseso pa yung pagdadaanan namin ng papa nyo. Pagdadaanan natin. Pero bago ang lahat, syempre, gusto ko munang malaman yung saloobin nyo. Ayos lang ba sa inyo na makasama ulit dito sa bahay ang papa nyo? Ako, ayos lang. Happy ako actually. Si Papa yun eh. I mean, hindi naman sa pinipressure kita, Ma, ha? Pero kita ko naman kasing may pakika pa rin kay Papa eh. Hindi ka naman siguro papayag na bumalik siya dito kung hindi bukal sa puso mo, di ba? Ang tanong, Ma. Magiging masaya ka ba kapag nandito ulit si Papa? Wala mang, Kuya. Not listening ka talaga. Huwag kang magulo. Si Mama yung tinatanong ko. Siyempre gusto ko kasing malaman kung yung desisyon ba ni Mama para sa ikaliligaya niya. O baka naman Mama napilitan lang siya o na-pressure ng kung sino. O kaya ni Papa. Naiintindihan ko yung concern mo, anak. Kaya aminin ko sa inyo na ako mismo ang nagsabi sa papa nyo na bumalik na dito sa atin. Ooh, nice one, Ma. Tatapatin ko na kayo, ha? Mahal ko pa rin ang papa nyo. At ayokong pabayaan na lang siya basta. Lalo na't hindi maganda yung kondisyon niya. Well, kung yun yung magpapasaya sa inyo, di na ako tututol. Pero ayoko namang hindi ka maging komportable, Patrick. Sabihin mo lang, maging tapat ka sa akin. Ma, pagsasama nyo ni Papa mahalaga dito. Hindi yun nararamdaman ko. Mahal ko naman si Papa, syempre. Hindi naman nagbago yun. Kaya huwag mo ako isipin. Maninibago lang ako sa una dahil syempre ang tagal nating hindi nakasama si Papa pero wala namang masama kung mabubuo ulit yung pamilya natin, di ba? In fairness, Kuya. Salamat, Patrick. Danica. Salamat at naiintindihan niyo ang desisyon ko. Malaking bagay sa akin na malaman yung saloobin niyo. Kahit papaano, mas panatag ako sa ginawa kong hakbang. Siyempre, hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala ang nararamdaman niyo. Lalo na't kayo ang bukod tanging nanatili sa tabi ko noong mga panahong iniwan ako ng papa niyo. Tony, isang panaginip na nagkatotoo ang muli naming makasama si Eduardo. Marami ang magsasabi na dapat ay pinabayaan ko na lang siya. Nakarma niya kung ano man ang nangyari sa kanya. Pero hindi kasi ako ganun. Hindi ko ipagkakait sa sarili ko ang makasama ang taong mahal ko. Kahit ang kapalit nun ay ang paglimot sa mga kasalanang nagawa niya. Hindi naman kami bumalik agad sa dati. Dahan-dahan naming inayos ang lahat sa pagitan namin. Muli naming kinilala ang isa't isa dahil paniguradong marami na ang nagbago sa paglipas ng mga taon. Ganun pa man, masaya ako sa ginawa ko. Proud pa nga ako kung tutuusin dahil nagawa kong magpatawad. Nagawa kong magpakatotoo. At higit sa lahat, muli kong nabuo ang pamilya ko. Tony, sa mga sumunod na buwan ay pinagamot ko si Eduardo. Binigay ko sa kanya ang pag-aalaga na hindi na ibigay ni Loren. At matapos ang halos kalahating taon ng rehabilitasyon,
Muling nanumbalik ang lakas ni Eduardo. Agad siyang bumalik sa trabaho. Ginawa niya ang lahat para makapag-ipon muli ng pera. Dahil maliban sa may bunso siyang anak sa iba, gusto niyang bumawi sa mga anak namin. Lagi niyang binibilhan ng regalo sina Patrick at Danica. Palagi kaming kumakain sa labas at halos linggo-linggo din kaming nag-out of town. Lahat nga rin ang hiling ng mga anak ko, lalo na si Danica, pinagbibigyan ni Eduardo. Yun lang daw kasi ang alam niyang paraan para makabawi sa lahat ng nagawa niyang pagkakamali. Morning, Ma. Good morning, Nak. Ang aga mo ata nagising ha. Sino hindi maaga gigising? Katok ng katok si Danica sa kwarto. Sayang daw yung breakfast buffet. O asa na yung kapatid mo? Ayun, nagme-makeup pa. Kala mo naman may gaganda. Hayaan mo na yung kapatid mo. Masaya lang yun tsaka excited. Matagal na niyang pangarap pumunta dito. Ay, nako. O bakit? Anong problema, Nak? Wala naman. Naisip ko lang kasi, nakakapagod din pala magbakasyon, no? Ba't mo naman nasabi yan, anak? Hindi kasi pang ilang beses na nating nagbakasyon ngayong taon. Parang pangatlo na yata, no? At take note, Ma, hindi pa tapos ang taon. Ubus na yung leave credits ko sa trabaho. Ano naman ngayon? Hindi naman matatawaran yung oras na nilaan mo sa amin. Ewan ko ba kay Papa? Aya na aya magbakasyon. Palaging pinagbibigyan yung mga request ni Danica. Hayaan mo na. Bumabawi lang ang papa mo. Tsaka teka nga, kung magsalita ka parang parusa yung pagpunta mo sa magandang resort na to ah. Hindi naman, Ma. Di syempre, inaalala ko lang din si Papa. Ang laki ng nagagastos kada alis natin. Teka, si Papa pala nasaan? Ay, nasa banyo. Masakit ang tiyan. Ano naman? Parang ilang araw na sumasakit yung tiyan ni Papa. Sabi ko nga sa kanya, huwag na tayong tumuloy dito kasi mapilit eh. Ewan ko ba kung anong nakain niya? Ang hilig kasi kumain sa labas nitong mga nakaraan. Hindi ko tuloy malaman kung anong dumali sa kanya. Bayan na si Papa. Pa, ano? Ayos ka lang ba? Hindi na kaya. Ay naku, Eduardo. Namumutla ka. Anong nararamdaman mo? Ine-LBM ka ba, Pa? Parang ganon. Pakiramdam ko, ang daming hangin ng tiyan ko eh. Teka, pupunta ako sa reception. Tatanungin ko saan ang clinic nila. Hihingi ako ng gamot. Sylvia, sa tingin ko, dapat sa hospital na tayo pumunta. Ha? Bakit? Masakit na ba? Hindi mo na kaya yung sakit? Kaya ko pa naman, kaya lang nung nagbanyo ako kanina may nakita akong dugo. Uy, Pa, hindi maganda yan. Ma, ako na pupunta sa reception. Kukuha ako ng kotse para madala natin si Papa sa ospital. Ha? Bumalik muna kayo sa kwarto. Ihanda mo yung mga importanteng gamit. Wallet, pera, ID. Tapos susunduin ko kayo kapag aalis na tayo, okay? Sige, Sige. Polyps, Doc? Polyps sa colon? Opo. Gaya ho ng una kong suspetsa, may polyps nga ho sa colon si Sir Eduardo. Polyps po cells na namumuo na parang maliliit na kabute sa lining ng colon natin. Kaya lang ho, Mrs., upon the initial findings, nakaka-alarma na ho yung sukat ng polyp na nakita namin. Less than 5 millimeters, wala lang ho yun eh. Pero yung kay Sir Eduardo, tansya po lagpas 10 millimeters na ho. Malaki-laki na ho yung ganon. At usually kapag ganon, nasa advanced stage na po yung polyp. Ano hong ibig sabihin nun, Doc? Posibleng malignant yung pamumuo o cancerous po. Oh? Pero ma'am, relax lang po ha.
Hindi ko ho sinasabing cancer na agad yon. Posible lang po. Kasi malaki yung size ng polyp. Again, initial findings pa lang po. Kailangan pa hong ma-check ng maigi si sir. Kaya lang, sabi niyo ho kanina, hindi kayo taga rito? Oo, sa Cavite ho kami nakatira. Nako. Malayo-layong biyahe pala. Nag-eroplano pa ho kayo o barko? Eroplano ho. Ma'am, I suggest pumunta na kayo agad sa malaking ospital, yung malapit ho sa bahay ninyo, para mapatingnan niyo ho ng maigi si Sir Eduardo. May mga gamit naman kami dito, kaya lang baka ma-confine kasi ng ilang araw si Sir. Hindi natin sigurado yon. I'm sure mahirap yon para sa inyo since hindi kayo taga rito. Pero nasa sa inyo na ho yung desisyon. Kaya naman ho namin gamutin si Sir, pero yun nga, may biopsy pa. Mahirap kung babiyahe pa kayo papunta dito para kunin yung resulta. Ay nako, ganun na nga ho. What we can do now, i-discharge na natin si Sir, pero syempre ibibigay ko yung initial results and recommendation. Nasa sa inyo na ho yung desisyon. Sige Doc, sandali lang ho Kakausapin ko muna yung mga anak ko. Sige ho. Kapag nakapag-decide na kayo, just let me know. Maraming salamat ho. Okay. Diyos ko, paano kaya to? Pa, Patrick, nakausap niyo na yung doktor. Ano sabi? anak mukhang hindi ordinaryong sakit ng tiyan lang meron ng papa mo. Bakit? Ano nakita nila? May polyp daw eh. Basta may namuong kung ano sa kolo ng papa nyo. Medyo malaki na raw yung sukat. Pagka ganun baka raw malignant. Cancer? Hindi anak. Huwag nating isiping ganun. Kasi baka simpleng pamumuo lang siya. Sana ganun lang. Ang importante ngayon maiuwi natin ang papa mo para mapatignan natin siya ng maigi. O sige, ako bahala ma. Ipaparebook ko yung mga ticket natin. Kung hindi man, bibili na lang ako ng panibago. Pumunta ka na kay Papa. Tulog pa siya eh. Tapos si Danica, isasama ko na pabalik ng resort para ayusin yung mga gamit natin, ha? Oo, tama. Yan na ang gawin mo. Salamat anak ha. Sige. Halika na ma. Puntahan na natin sina Papa. Tony, akala ko ay tuloy-tuloy na ang mga masasayang araw namin. Akala ko ay nalagpasan na namin ang pinakamalaking pagsubok sa aming pamilya. Pero hindi pa pala. Dahil may pagdaraanan pa kaming unos. Isang unos na hindi ko alam kung mapagtatagumpayan namin. Dahil matapos dumaan sa iba't ibang pagsusuri, nakumpirma namin na may colon cancer si Eduardo. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa loob lang ng ilang buwan, lumala ang karamdaman ni Eduardo. Agad namin siyang pinagamot pero masyadong agresibo ang uri ng cancer na meron si Eduardo. Sumailalim siya sa operasyon at sa radiation therapy. Pero hindi ito sapat. Palala ng palala ang kondisyon ni Eduardo. Hanggang sa umabot na sa punto na hindi na namin magawang ilabas si Eduardo sa ospital. Ma? Oh, Patrick, andito ka na pala. Ito, kape. Tsaka may dala akong tinapay. Kain na kayo. Ay, sige lang, nak. Maya-maya konti siguro. Itong kape na lang muna ang iinumin ko. Kumusta na si Papa? Ayan, kakatulog lang. Binigyan niyan siya ng panibagong pain reliever. Tumadaing kanina nagmamakaawa na. Teka ma, ano na bang gagawin kay Papa? Ano bang susunod na hakbang dyan? Ay nak, sa totoo lang, naghihintay na lang tayo eh. Kung hindi milagro, yung kusa nang bumigay ang katawan ng papa niyo. Wala nang magagawa ang mga doktor. Masyadong agresibo yung cancer at gaya nung sabi ko sa inyo nung isang araw, kumalat na rin pati sa atay ng papa niyo. Bakit hindi po ba pwedeng gamutin kahit man lang yung kumalat sa atay ni Papa? Kung pwede lang eh.
Kaso anak, tignan mo yung papa mo. Sobrang payat na. Kung hindi mo siya araw-araw nakikita, baka hindi mo siya makilala. Lahat nga ng mga dumadalaw na mga kaibigan niya, yun agad ang unang sinasabi. Hindi nakakayanin ng katawan niya ang panibagong gamutan. So ano yun, ma? Ganun na lang yun. Literal na hanggang dito na lang, ganun. Ayokong sagutin ang tanong na yan, anak. Naiintindihan ko naman. Pasensya na kayo. Alam mo, ma, umuwi ka na lang kaya muna para makatulog ka na maayos. Malamang sumasakit na yung likod mo dito eh. Ako na muna yung magbabantay kay Papa, ha? Hindi, anak, hindi. Ayos lang ako. Hindi ako pwedeng mawala sa tabi ng papa niyo. Paggising siya mayat maya ang tawag sa akin. Kaya ikaw na ang magpahinga. Galing ka pa sa trabaho. Ako naman paupo-upo lang dito. Di, ganito na lang, ma. Bibili na lang muna kita ng pagkain. Yung siguro yung panghapunan mo. Hindi kasi sapat yung dala kong tinapay eh. Wag na, anak. Ha? Wag na, ayos lang ako. Hindi, ma. Ma, kailangan mo kumain na maayos. Kasi hindi ka man pagod sa kilos, puyat ka naman. Baka mamaya magkasakit ka niyan. Yan ang hindi pwede mangyari. Sige, bibili lang ako ng pagkain tapos babalik ako dito. Tapos uuwi na tayo, okay? Sige, anak. Mabalik ako. May kape nga pala ako. Makahigop na nga lang muna. Sylvia. Eduardo? Andito ako. Anong kailangan mo? May masakit ba sa'yo? Hindi. Ayos lang ako. Nanaginip lang ako ng hindi maganda. Nakasakay daw tayo sa barko. Pero may kasama ka raw iba. Kaya nang magising ako, hinanap agad kita. Wag kang mag-alala, ha? Panaginip lang yon. Wag mo nang isipin. Teka, ikukuha kita ng tubig. Ito, uminom ka sa straw para hindi ka mahirapan. Salamat ha. Komportable ka ba? Subukan mo nang matulog ulit. Sylvia. Bago ako tuluyang manghina, gusto ko sanang makausap ka dahil baka sa susunod hindi ko na magawang imulat ang mga mata ko. Eduardo naman. Sylvia. Maraming salamat, ha? Para saan naman? Para sa lahat. Sa lahat-lahat. Salamat sa pagiging asawa ko. Sa dinami-dami ng lalaki, ako ang napili mo. Salamat sa 2 anak na nagbigay sa akin ng kaligayahan. Salamat sa pagtanggap sa akin. Sa mga pagkukulang ko. Sa mga pagkakamali. Walang makakapantay sa mga ginawa mo para sa akin. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin sa kabila ng pananakit ko sa iyo. Eduardo, hindi mo kailangang magpasalamat. Natural lang sa akin bilang asawa mo na gawin ang mga bagay na yun. Patawarin mo ako, ha? Patawad kung iniwang kita noon. Patawad, Sylvia. Patawarin mo ako. Ano ka ba, Eduardo? Matagal na kitang pinatawad. Nakalimutan mo na ba? Nung unang beses ko pang
nalaman na may iba ka handa na agad akong patawarin ka. Nakalimutan mo na? Baka nga nag-iisip ka palang gumawa ng pagkakamali. Nakahanda na akong bigyan ka ng isa pang tsansa. Ganon kita kamahal, Eduardo. Ganon kita kamahal. Kaya wag ka nang humingi ng tawad. Tapos na ang lahat ng yun. Masaya na tayo ngayon. Masaya tayo dahil sa'yo. Dahil sa mga sakripisyo mo, Sylvia. Kung mabuhay man ulit tayo, sana ako pa rin ang piliin mo, ha? Ako ang piliin mong maging asawa. Nang pinapangako ko sa'yo, hindi na ako gagawa ng kahit anong bagay na makakasakit sa'yo. Hindi ka na magmamakaawa sa akin, piliin kita. Dahil hindi na kita iiwan. Pangako mo yan, ha? Pero sa ngayon, pasensya na at mukhang masasaktan ulit kita. Sylvia, hindi ko na kasi kaya. Pagod na ako. Pagod na ako. Babawi na lang ako sa susunod na buhay. Sige lang, Eduardo. Magpahinga ka na. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Ayos lang ako. Ayos lang kami ng mga anak mo. Mahal kita, Sylvia. Mahal na mahal kita. Alam ko, Eduardo. Alam ko. Nakatulog lang siya at tahimik na namayapa. Tony, kahit nabigyan kami ng sapat na oras para magpaalam kay Eduardo, ibang klase pa rin ang sakit nung tuluyan na siyang namaalam. Halos 3 taon lang kaming nagkasama ulit mula nang bumalik siya sa piling namin. Sapat na hindi sapat ang mga taon na yon. Sapat dahil wala kaming sinayang na oras. Palagi kaming magkakasama at sinusulit ang bawat araw. Pero hindi rin sapat dahil gusto pa naming madagdagan ang mga masasayang alaala. Laking pasalamat ko na lang dahil ako ang nasa tabi ni Eduardo sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Marami man kaming pinagdaan ng pagsubok, natupad pa rin namin ang pangako namin sa isa't isa. Na magsama sa hirap at ginhawa, sa sakit o kalusugan, hanggang sa habang buhay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Sylvia. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa